Kabalikan o kaibigan, maaasahan kailanman, di iyong malalapitan. Pag-usapan natin yan. Hong Hong, Hong Hong, Hong Hong, Hong Hong. Okay, magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Narito na naman po ang ating palatuntunang Warm Heart na nakasentro sa mental health awareness and education. Kami pa rin po ang inyong kasama sa programa. Ito po si Bea Gaza de Guzman. At ako naman po si Steph Vicente. At syempre kami po ay inyong napapakinggan at napapanood sa Facebook live streaming ng Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Available din po tayo sa YouTube channel at napapakinggan din po tayo sa ating online radio o audio streaming gamit ang inyong mga Evox PBS receiver app. Kung wala pa po kayo nito, pwede nyo pong i-download ang Evox PBS Receiver app sa inyong Google Play Store kung kayo po ay Android user at sa App Store naman po kung kayo po ay iPhone user. Siyempre, mas pinalakas at mas pinalawak pa po ang nararating ng Radyo Pilipinas World Service sa pakikipagtulungan sa ating United States Agency for Global Media o mas kilala sa tawag na Voice of America. Ang ating pong English program tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. mapapakinggan sa 12.020 MHz, 15.640 MHz at 17.665 MHz. Ang Filipino program naman po tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. mapapakinggan sa 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. Okay, para sa episode ngayong araw ng ating palatuntunan ay, bago ko pala makalimutan, napapakinggan din po pala ang Warm Heart. Nagre-replay po tayo ng ating programa sa ating kapatid na himpilan, ang Radyo Magazine 1278 kHz. So, ang episode po ngayong araw, pwede nyo po mapakinggan next Saturday o next Sunday, 1 p.m. to 2 p.m. sa Radyo Magazine 1278 kHz. Okay, so bali na tayo dito sa ating talakayan. Dahil ngayon po, buwan ng Marso ay buwan ng mga kababaihan, meron tayong pag-uusapan tungkol dito. Steph, pwede mo bang ibahagi sa atin kung ano ang ating pag-uusapan at kung sino ang ating makakapanayam sa palatuntunan? Para sa araw na ito at para sa edisyon ngayon ng Warm Heart ay pag-uusapan natin ang tinatawag na Polycystic Ovary Syndrome o PCOS. At upang magkaroon tayo ng isang malalimang talakayan patungkol dito, maging sa yoga bilang isang kumbaga game changer pala no pagdating sa PCOS treatment, ay makakasama natin mula sa Yoga with Cha, isa pong yoga teacher at workshop and retreat facilitator po no, ng Yoga with Cha, walang iba kundi si Miss Charisse Favorito. Miss Cha, welcome po sa Warm Heart. Hello po, magandang umaga po. Salamat po sa pag-imbita. Maraming salamat din po sa inyong pagpapaunlak sa amin. Alam po namin, it's a Sunday, perhaps it's your family day po. So very grateful kami na kami po ay inyong pinagbigyan. So kagaya po na nasabi ni Steph kanina, Miss Cha, ay ang pag-uusapan natin itong yoga for PCOS, no? So ang
Napag-alaman namin ni Steph, batay sa datos, 1 sa 10 kababaihan sa Pilipinas apektado po ng PCOS o yung Polycystic Ovary Syndrome. Bakit po kaya, Miss Cha, yoga ngayon ang game changer para sa hormonal condition na dati po alam natin nagre-rely sa pills, no, Miss Cha? Opo. Dati po kasi talagang ang unang reseta pagka meron pong PCOS is yung metformin, yung mga birth control pills para po ma-regulate yung ating period. Ngayon po kasi, yung yoga po kasi, naging game changer po siguro siya dahil po natatarget po niya o nasasagot po niya yung uh, usual causes po ng PCOS, which is high stress hormones, high androgens sa katawan, yung insulin resistance lalo na, at saka po mas namamanage po niya. Kumbaga mas holistic po ang atake ng yoga kumpara po sa pills po lamang. Okay. Miss Cha, ito naman po, yung pong mga may PCOS or yung pong may mga PCOS na karaniwang umiinom ng medication, hinihikayat po ba natin silang ipalit yung yoga sa pag-inom nila ng pills o kumbaga complementary lamang po ang yoga? Complementary po lamang ang yoga. No, importante pa rin po na meron po tayong medication lalo na po kung severe. So depende po sa severity po ng sintomas. Mm-mm. Kung kailangan natin ng medication or kung mapaparaanan naman po sa lifestyle change at yoga. Ngayon po, kung pumunta po kasi ang ating mga PCOS ladies or PCOS warriors sa ating gynae, kadalasan po kasi sa ating OB-GYN, kadalasan po kasi ang sasabihin din po nila is lifestyle change ang number 1. At dun din po talaga pumapasok yung yoga kasi parang pang lifestyle change din po talaga siya. Complementary po siya sa sa sinasabing lifestyle change na ito. Okay. Miss Cha, nabanggit nyo kanina yung high insulin resistance po, no? Pero ano-ano pa po ang masasabing karaniwang sanhi ng PCOS at totoo po ba nakabilang dito ang stress? Yes, opo. Kasi lalo na po yung stress, magkakasama na po kasi yan. Pagka tumaas po yung stress ninyo, medyo madadamay na din po yung ibang systems natin sa katawan. Halimbawa po, pag tumaas po ang stress natin, nahihirapan na din po tayong makatulog, nahihirapan na po yung katawan mag-relax, mas nasasanay na po yung katawan, kumbaga, mas nasasanay na po yung katawan na tense lang po siya, lagi lang po siyang ready kumilos. Sa ano po kasi, sa yoga, meron po kaming tinatawag na self-study or we study our bodies or nagkakaroon kami ng kumbaga relationship sa aming body kung saan pinapakinggan talaga namin kung ano yung mga senyales na binibigay ng katawan, kung pagod na po ba ito, hindi na po ba kaya. Sa yoga po, pinag-aaralan din namin kung paano talagang maintindi kung ano yung mga mensahe na binibigay ng katawan natin, no, sa sarili. Mm-mm. So, and inaano din namin, hinahanapan din natin ng lunas, kumbaga. Kaya naman po, meron din halimbawa, meron din pong mag-change ng diet nila dahil nga po tuwing kakain po sila halimbawa ng mga matatamis, lalo na po kasi sa kultura natin, madami na po tayong mga madaling very accessible na kainin, very accessible na mga snacks, yung mga milk tea po, ayan. Pagka po nagpa-practice po kayo ng yoga, mas nagiging conscious, mas may
kamalayan po kayo kung ano yung nagiging epekto po neto sa katawan natin. Mm-mm. So, dun po pumapasok talaga yung mas disiplinado po kayo sa kung ano po yung kinukonsume ng body natin, not just in food po, hindi lang po sa nutrition, kundi din po, ano din po yung kinokonsume po halimbawa na media, right? Kasi ang yoga, hindi lang po sa katawan, pati po sa isipan, sa puso. So again, holistic po ulit ang atake. So kung halimbawa, kung nasa-stress po, marami ngayon sa kabataan nasa-stress dahil nga po sa social media, ganyan. So that is one form of consumption din po na tinatry din pong i-regulate ng yoga. So hinihikayat ng yoga ang kabataan na magkaroon ng mas kumbaga mas may panahon lang sila para sa sarili nila, for their self-reflection and for their own bodies nga po. So mas kahit silang mag-exercise, gumalaw, kaysa po yung nasa social media lang, nasa screen lang, ganon. Okay. Alright. Miss, gaano po kaya ka-epektibo ang yoga para po ma-manage o mapangasiwaan ang weight gain na sanhi po ng PCOS? Yung sa weight gain po, yung sa insulin resistance nga po, ano po kasi, mas metabolic po siya. So, dapat po magkaroon tayo ng mga exercises na yung talagang full body movement po. Para po, yung sa insulin resistance po kasi parang nagkakaroon po tayo ng sobrang sugar po sa ating dugo, sa ating blood. So, ang target po ng yoga, pagka ganyan pong mataas yung insulin resistance, is mas may paggalaw para po na gagamit po yung ating sugar sa ating blood. Right? Yung sobrang sugar sa ating blood. So, actually, hindi lamang po yoga ang mare-recommend ko, kundi strength training po. Okay. Strength training and yoga, they go well together. Kasi po, ang strength training, yan po yung pagbubuhat ng weights, yung tamang paraan po ng pagbuhat ng weights, yung functional training din na sinasabi. Yan po yung talaga pong nagbo-burn ng calories, ng energy natin sa katawan, ng sobrang asukal nga po. At yun din po yung talagang kumbaga nagsa-stop ng fat storing mode ng ating katawan. And yung yoga naman po, katulad na rin po ng strength training, gumagamit din po ito ng maraming calories nga po at energy, at maganda po silang gawin ng magkasama, dahil yung pag puro strength training lang po, baka naman po masyado ng matigas yung ating katawan. Ang yoga po ang nagpapalambot. Yan. Ito naman po, no, speaking of, syempre, no, pagpapalambot ng katawan po, no, dahil sa yoga. Ano-ano po ba yung mga masasabi na yoga poses na makakatulong sa pag-stimulate ng blood flow sa pelvic region po ng ating katawan? Ayan, ano po, naisipan ko na din yan na, naku, baka ipag-yoga pose ako. Pwede naman po. Bale, meron po tayong yung mga gentle poses lang po. Meron pong yung bound angle. Sa katunayan, gumagamit din tayo ng Sanskrit sa yoga. So, pero yung English na lang po yung gagamitin ko. Bound angle, ang child pose, Okay. ang happy baby. Yan po yung mga poses na yung usually po nakaupo tayo at
spread po ang ating legs. Oo. I-demo ko na ba? Oo nga para mas maganda pag i-demo na po, Miss Cha. Teka lang. Nakadress kasi ako. Ah, Okay. Hindi po, biro lang po. Okay lang po, pwede naman po nating ilarawan lang. For Yes. example, yung sabi So, mong baby pose, tama ba? happy baby pose. Happy baby pose. Paano po ang happy Yeah. baby pose? Bale, pag galing po sa higa, pag nakahiga po kayo, Mm-mm. abutin niyo po lamang yung paa ninyo. Yung paa ninyo po, ipakita niyo lang po sa ceiling or sa sky. Yan. Pag nakahiga, oo. abutin niyo yung paa. Nakabuka ka lang po tayo. Yan. Mm-mm. Tapos yung tuhod po natin, ilapit natin sa ating chest Okay. o sa kilikili. Ganyan. Yan po ang happy baby pose. Oo nga, Pwede din ganoon po nga kayong yung pose ng mga baby pagka para Yes. naglalaro sila, no? Sa kanilang, yung pagka-infant stage pa lang, ano? Yes. Ayun na nga. Tapos sa klase, yan, pinapaswing ko pa sila ng onte para talagang ma-feel nila na happy baby sila. Oo. Yun po kasi ay nga nakakatulong po ng circulation sa ating pelvic region. Yes, kasi parang ang isa po sa sintomas ng sakit na polycystic ovary syndrome o PCOS ay yung irregular period. Tama po ba? Yes. So parang ito nakakatulong siya para ma-stimulate yung pelvic region and ma-facilitate yung pagkakaroon ng dalaw. Yes po. Mm-mm. Actually, pati na din, dagdag ko na din dun sa irregular periods po, no? Parang hindi po natin may isip kasi parang malayo. Na-stress lang ako pero matitigil yung period. Anong kinalaman nun, di ba? Mm. Importante din talaga yung mapababa ang ating stress hormones kasi Oo. yun din po talaga yung nag-trigger na masira po yung or magkagulo yung signals ng ovary Mm-mm. para sa pag-ovulate, sa pagdugo. Kasi Okay. parang pag tumaas ang stress hormones mo, tataas din yung androgens mo. Mm-mm. Kumbaga, yun yung nagpapahina ng signal ng ovary sa utak natin na mag-ovulate na tayo. Mm. So, isa ding mga, or yung mga poses din po that I would recommend para din po magpababa ng stress hormones. Mm-mm. Hindi lamang po yung para sa circulation ng ating pelvic region. Mm-mm. So, importante din po dyan yung mga forward fold na poses, yung mga poses po na nakakapang-relax. Mm. Minsan po, yung mga malayan, nag-yoga na din po kayo ng sarili ninyo, yung katawan ninyo na din mismo yung nag-a-adjust. Pag minsan po yung ganun na lang po kayo sa desk ninyo, napapatulak na lang kayo sa desk ninyo ganun at napapaunat na lang po kayo. Mm. Inyo alam, nag-yoga na din po pala talaga kayo ng kayo lang po. Oo nga, parang nag-uunat-unat lang na hindi mo alam na yoga na pala yun. Oo. Miss Cha, ano pa po ba yung ibang poses? Forward fall pose? Tama po ba? Alin po? Alin po yung, yung mga poses na inyo pong nabanggit kanina? Hindi ko lang catch yung iba, yung kasama po doon sa happy baby pose. Ano po, pwede din pong forward fold po ata yung nabanggit ko na Opo, forward fold. forward fold. Yes. So kung upo po kayo sa sahig or sa yoga mat, legs together lang po at aabutin lang po natin yung paa natin, pero hindi naman po kailangan iaabot mismo na ganun. Mag-relax lang po tayo ng pahiga ng ganun. Sa ganitong paraan po, meron po tayong onting pressure na nalalagay po sa ating abdomen. And then at the same time, pagka nahihiga pong ganun, nare-relax din po yung katawan. Mm-mm. So, meron din po pagka nakahiga po kayo at lalo na kung may dingding, no? Mm-mm. Legs up against the wall ang English. Itataas lang natin ang ating legs dun sa dingding. Mm-mm. Yan. At we just take
a few couple of breaths there. So pagka po ginagawa po ninyo po yung mga poses na ito, lagi po ninyong alahanin na huminga ng malalim at talagang kumbaga bring yourself inwards po talaga. Wala po munang iisipin na ano nga ba yung gagawin ko sunod pakatapos na ito. So talaga pong nananamin natin yung pose, yung paghinga. Mm-mm. Okay. Miss Cha, parte po ng PCOS dahil ang advocacy po ng Warm Heart ay mental health o lusog isip. Parte po ng PCOS ang anxiety at mood swings. Ano po yung sinasabi nilang pranayama at paano po ito nakatutulong sa anxiety at mood swings? Ayun na nga po, yung pranayama Mm-mm. dito sa atin, yun nga yung malalim na hinga, ganyan. Pranayama po kasi ay mga paraan ng paghinga or breathing exercises or breath work. Ngayon, yung anxiety po kasi, isama na din po natin dyan yung depression, pero if ang focus natin is anxiety, nagsisimula po kasi sa paghinga, yung pag-regulate po ng ating nervous system. Ngayon, pagka ina-anxiety po kasi, yan po ay dysregulation po ng nervous system. So, nagsisimula po sa awareness o kamalayan ng paghinga, yung pagbaba ng anxiety. So, oras na you focus, once you focus po on your breathing, automatic na po yun na medyo magkakaroon na po ng clarity and medyo mababawasan yung somatic or yung body sensations ng anxiety po. So, hindi lang po yan sa katawan, pati din po sa isipan. So, usually po kasi ang anxiety nagsisimula dahil marami pong iniisip, marami po tayong inaalala or worries. So, ang breathing exercise or ang pranayama, binabalik po tayo sa present moment. Dito lang po tayo sa present moment. Huwag po muna natin isipin yung mangyayari pa lang. Kumbaga, huwag natin isipin ang past, ang future. Dito tayo sa present. At ang present, kailangan ng paghinga. Kailangan alagaan yung sarili. Medyo mahirap po yun. Madaling sabihin pero Totoo. mahirap po yun no? Yes. Yung live in the present kasi madalas tayo po ay nag-overthink sa future o kaya rumination, yung ruminate ng mga past experience na more likely hindi natin ikinatuwa, doon tayo nagro-ruminate Tapos doon sa future naman, yung more likely nag-worry tayo or yung concern natin. Eto naman po, Miss Cha, totoo po bang mga flexible lamang ang pwedeng mag-practice ng yoga? At paano po yung mga kababaihang nag-iisip na hindi sila ganoon ka-flexible o di kaya mga plus size? Ay, hindi po totoo yun. Kaya po tayo mag-yoga para po tayo maging flexible. Or kahit naman po hindi flexible, basta yung nandun lang po sa kondisyon or sa estado na yung nakakagalaw lang po tayo ng mabuti, magaan lang po. So kahit naman po hindi flexibility ang goal, basta lamang po kung gusto pa rin nating maabot o mabuhat ang mga bata or makapulot ng gamit sa sahig ng maayos, right? Nang hindi nakakaramdam ng mga sintomas ng aging or yung mga sakit, pananakit ng katawan, okay na po yun kahit hindi flexible. Basta mapababa lamang po natin yung mga sakit ng katawan po natin sa ating day-to-day o pangkaraniwan na pagkilos o paggalaw. Ngayon po, yung mga gustong mag-yoga pero hindi po flexible, okay lang po yun. Please join lang po yung mga classes dahil nga po, tagpasok po ng yoga class ninyo. Ang mga yoga teacher po, trained po sila na
kumbaga, i-meet po kayo sa level na kung nasaan po kayo sa physically. And not even physically o holistically din po yan. Most yoga teachers po, bibigyan po kayo ng modifications or yung mga poses po na naaayon po sa level po ng kakayahan ninyo. Okay. Eto naman po, Ma'am Cha, ilang minuto o oras po ba ang sasapat na pag-practice ng yoga para po makatulong sa ating menstrual cycle, lalo na po yung mga PCOS na may irregular periods, ma'am? Actually, wala po tayong fixed na oras. Again, ang yoga at ang PCOS din po kasi talagang po yan very specialized. So again, ang sinasabi natin sa yoga or ang sinasabi ko sa yoga class, we all have our own bodies. And parang din ang sinabi ko nga po earlier na ang yoga, it encourages you po to have a relationship with your body dahil again, magkakaiba tayo ng katawan, magkakaiba po tayo ng mga needs or mga kinakailangan natin. So, nasa sa inyo po yun kung talagang ma-develop nyo po itong relationship ninyo sa katawan ninyo at talagang malaman po ninyo sa sarili ninyo na ay, ito po ang okay sa akin, 30 minutes, ganyan. Or din po kasi nagbabase din po tayo sa ongoing lifestyle ng ating mga students. So, halimbawa po, meron po din kasi akong mga students na sobrang busy po nila. Ang yoga nila para po nila akong binook para lang po makahinga sila from their day-to-day lives po. So, kung ganun po na halimbawa nagsisimula po lamang sila, pwede naman pong once a week. Tapos yung once a week po na yun 30 minutes to an hour. Depende din talaga sa availability po nila. So, kung kaya po, talaga pong maglaan sila ng oras para sa kanilang regular yoga practice. Pero kung hindi naman, pwede naman na po yung kahit mga 10 minutes, 5 to 10 minutes lang po na nag-yoga kayo either sa umaga po or bago po kayo matulog sa gabi. Okay din naman po yun. At importante din po na masabi ko na ang yoga hindi lang po yung pag-uunat, yun din po yung pinag-usapan nating pranayama, yung paghihinga po, at especially po yung meditation po. Ito naman po, Miss Cha, kapag po merong mga painful periods o heavy red days, safe pa rin po ba ang mag-yoga? Yes, generally safe pa rin po siya. Pero again, depende pa rin po yan sa case by case din po ito. Pero generally, yung pains po kasi, some poses alleviate the pain. So, pag halimbawa, ayun na nga po, parang yung na-mention ko po earlier na yung forward fold, minsan parang kailangan natin ng onting very light pressure lang po sa abdomen para lang po ma-alleviate ng onti yung pain minsan. So, ako po, pagka nararamdaman ko yun, I sit into a forward fold. Umuupo po ako, legs together, tapos kukuha lang po ako ng unan, gaganon lang po ako. I will just lean forward. And then, siguro po, yung iba po kasi, kahit nasabihin na gentle yoga lang po, biglang mapapa-strenuous activities din sila, kahit na nagja-gentle yoga. So, para saan pa po ang gentle yoga kung meron pa kayong ibang strenuous activity? So, mas mainam na po na kung mag-gentle yoga po kayo, dapat po talagang yung iba din po ninyong activity, sinisigurado din po ninyo na hindi po masyadong strenuous. Mamaya po mag-gentle yoga kayo, pero
ang dami niyo po palang gawaing bahay na mapapabuhat-buhat din po kayo. Mm-mm. So, Mm. Siguro ano na lang 'no, panghuling mensahe na lang po gusto naman natin pahabain ang ating, diskusyon kasama si Miss Cha pero, siyempre meron pa tayo mga susunod na segmento and hopefully hindi naman ito ang maging, una't huli na makakasama natin si Miss Cha. So Miss Cha, ano na lamang po ang inyong, final message para sa ating mga tagapakinig at siyempre saan po ba nila kayo matatagpuan? Go ahead po. Opo. Bali, ang final message ko po sa mga kababaihan, maging mapanuri or magkaroon po tayo ng malalim na pagkakaintindi sa ating katawan or relationship po sa ating katawan. Dahil po, syempre, eto din po ang pag-alaga din po ng ating katawan, ang magde-decide kung gaano din po tayo ka-effective as people or para sa ating mga loved ones. How present are we with our loved ones? It will also determine that, right? Or it will also determine, of course, our quality of life. No? So, as much as you can po, wag po ninyong babaliwalain yung mga sintomas po ninyo, maging maingat po tayo sa ating katawan. You can reach me in Facebook, Yoga with Cha. Meron din po sa Instagram, _Yocha, YOWCHA. Doon po ninyo makikita yung iba ko pong activities. So kahapon po lamang meron kaming women's circle. Yun naman po, hindi lang po kami nag-yoga, nagbahagi din po kami ng aming mga kwento at struggles sa pagiging babae. Ayun, napakagandang aktibidad po, no? Sana mas marami pa po kayong magawang ganyang activity, Miss Cha, lalo na po para sa mga kababaihan. Okay, maraming salamat po sa inyong oras at sa inyong mga naibahagi sa amin ngayong umagang ito, Miss Cha. Sana'y hindi ito ang una at huli nating pag-uusap. Maraming salamat po at mabuhay po kayo. God bless po. Maraming salamat po, Miss Bea and Miss Steph. Yes, yan At po sa si listeners Miss... po natin. Yes. Thank you po. Yan po si Miss Charis Favorito, yoga teacher at isa rin po siyang workshop and retreat facilitator sa kanyang ano ba tawag dito, parang studio, no? Yoga studio sa Yoga with Cha. Ayan. So, magbabalik po ang ating palatuntunang Warm Heart makalipas po ang ilang paalala. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Attitude of gratitude. Attitude of gratitude. Attitude or attitude. Attitude of gratitude. Gratefulness. 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 Joy. 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 Appreciation. 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 Attitude. Attitude of gratitude. Of gratitude.
Okay, nagbabalik ang ating palatuntunang Warm Heart at kami pa rin po ang inyong kasama sa programa. Ito po si Bea Gaza de Guzman. At ako naman po si Steph Vicente. At kami pa rin po ay inyong napapakinggan at napapanood live sa Facebook live streaming ng Radyo Pilipinas World Service. Kami rin po ay inyong napapakinggan sa audio streaming o online radio gamit ang inyong mga Evox PBS receiver app. Kung wala pa po kayo nito, naku, i-download nyo na sa Google Play Store kung kayo po ay Android user at sa App Store kung kayo po ay iPhone user. Para po sa ating mga overseas Filipino workers at seafarers, syempre napapakinggan na rin po tayo sa shortwave radio. Maging sa ibang bansa po ay naririnig po tayo. Ang English program ng 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. ay mapapakinggan sa mga sumusunod na shortwave frequencies, 12.020 MHz, 15.640 MHz at 17.665 MHz. Ang Filipino program naman po tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. mapapakinggan sa mga sumusunod na shortwave frequencies, 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. At kagaya po ng nabanggit namin kanina, ito rin po ang replay ng Warm Heart mapapakinggan sa Radyo Magazine 1278 kHz tuwing Sabado at Linggo ng 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Okay, sa puntong ito ay narito na ang segmentong Attitude of Gratitude. Si Steph po ang magfa-facilitate ng ating Grateful Heart. Ano-ano ang mga kailangan natin itanong sa ating mga sarili? Ayun. So, una na dyan, what happened today that was good? Pangalawa, which people in my life am I grateful for? Pangatlo, what am I taking for granted that I can be thankful for? Pang-apat, what did I accomplish today? Panglima, what is the last book I read or movie, show, or social media clip I saw that I really appreciated and why? Kasunod na dyan, what am I most looking forward to this week, month, and year, and why? Pangpito, what is the kindest thing someone has said or done lately? At ang panghuli natin at pangwalo dito sa mga katanungang ito ay what can I celebrate today? Ayan. So, thank you, Steph, sa ating mga tanong na nagfa-facilitate ng Grateful Heart. Siguro, ito pong Attitude of Gratitude portion natin ay para sa Radyo Pilipinas World Service. Kasi kahapon po, nakilahok ang ating estasyon at ang mga kapatid na estasyon o kapatid na himpilan ng presidential o magkakapatid na himpilan ng Presidential Broadcast Service dito po sa tinatawag nilang Philippine Book Festival 2026. Nariyan po ang Radyo Pilipinas World Service sa SM Megatrade sa Ortigas po, sa 5th floor kung saan ginaganap yung Philippine Book Festival. Ang Radyo Pilipinas World Service, ang Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Radyo Pilipinas Sports, at ang Radyo Pilipinas Magazine. So, nandun po lahat. Pati pala ang ating FM station, no? Ang Republika ni Juan, nandoon din po. At actually, today po ang shift ng ating station from FM station. So, sila po ang nakatoka ngayon. Ang oras po is 10 a.m. hanggang 8 PM kasi po mall hours yung Philippine Book Festival. So, kung meron pa pong gustong humabol ay pwede po kayong humabol pa. Pero ang ipinagpapasalamat namin ni Steph at ng buong Radyo Pilipinas World Service ay marami pong bumisita kahapon sa ating radio booth doon. At karamihan po ng mga ito ay mga kabataan. At napatunayan natin na sinasabi nilang the radio is dying dahil ngayong modern times, marami na raw pong mga teknolohiya na maaaring makapagpawala raw ng radio. Pero syempre, ang mga communication practitioner na katulad namin ni Steph at nagtatrabaho sa radyo ay kaya pong pasinungalingan yan dahil ang radyo po ay flexible. Ngayon po ay kagaya ng ginagawa natin ngayon, nag-a-adjust na rin po siya sa modern times, sa contemporary times. Unti-unti pong nakakasabay. Nagiging parang teleradyo na rin po siya at umeere po sa ating mga social media platforms kagaya po ng Facebook at YouTube. Kaya ito pong mga
kalahok dito sa Philippine Book Festival at bumisita sa ating booth ay hindi na po talaga nagpatumpik-tumpik. Nag-join po at sumubok na magbasa ng mga balita. Kung makikita nyo po sa ating Facebook live streaming, yan po yung mga lumalapit sa ating booth ay talagang nag-request na kaming i-like at i-follow ang Radyo Pilipinas World Service para naman po ay dumami pa ang ating mga followers, no? At ikinatutuwa po namin iyon na marami pong at least nakakilala ng Radyo Pilipinas World Service at ng ating mga sister stations at naway dumami pa kayong sumuporta. So, yun po yung naging kaganapan kahapon. Actually, marami tayong mga photos and videos. So, kung gusto nyo pong ma-check yung Philippine Book Festival, punta lamang po kayo sa page po ng Radyo Pilipinas World Service. So, maraming salamat po sa mga sumuporta. Steph? Ayun, siguro sa parte ko naman, eto naman, no? Kasi nung Friday pala is World Sleep Day. Ayun. So, siguro sasagutin ko yung what am I taking for granted that I can be thankful for. Yes. Kasi malapit na ata akong tumagos sa pader, no? Oo, dahil ang average sleep pala dapat ng adults from 18 years old to 60 ay 7 to 9 hours. Pero 4 hours lang yung tinutulog ko sa working days. So, kailangan mo matulog, Steph. Oo, baka tumagos na tayo eh. Pero yun nga, no, kasi malaking factor din sa lagay ng ating lusog isip, no, yung pagtulog. Kasi hindi talaga tayo, pag kulang sa tulog, ay hindi nakaka-function ng maigi, no, yung ating kumbaga yung ating yung mental aspect natin, no, hindi maging ang emotional aspect kasi minsan 'di ba pag kulang sa tulog nagiging mainitin ng ulo. Totoo 'yan. Ganyan diba? din ako eh. Oo. Speaking on a personal experience, kapag wala kang tulog, mas madali kang magalit. Kaya yun lang yung aking gusto kong i-share, no, na tama nga naman, no, tinitake for granted natin yung mga kumbaga yung mga moments na dapat itinutulog na natin. So siguro ang dapat na lang natin gawin, syempre i-manage yung ating oras para syempre makapaglaan tayo ng sapat na panahon para ipahinga ang ating katawan, no? Kasi syempre nagre-regenerate din, no, ang cells ng ating katawan. Kung di ako nagkakamali, dapat 10:00 daw ng gabi tulog na. Oo, nagre-regenerate ang cells mo, na-detect siya ng biological clock mo at around 10 hanggang 2 yun yung best na grow ulit yung mga cells mo kung may mga brain cells kang deads na. Yun yung pagkakataon yung linisin yun. Actually, natutunan natin yun sa sleep specialist na naging guest din natin dito sa Warm Heart, no, Steph? I think siya yung nagturo sa atin noon na At saka isa pa, kapag kulang din sa tulog, mas hindi ka ganoon ka-sharp mag-isip as when you were well-rested, no? Based on experience din na to, mas madali akong magsulat or mag-isip ng isusulat kung nakapahinga yung utak. Kung pagod na, mahirap magpiga ng sinusulat. Para sa mga nagsusulat na kagaya ko. Oo, kasi syempre hindi lang kasi physical na yung paggalaw natin kasi yung dapat yung talagang nag-iisip ka ng sasabihin mo, kagaya dito, or nang itatopic mo next Sunday, yung mga ganon. Oo, kumbaga nasusunog din naman, no, yung ating brain cells. Kaya talagang dapat wag natin i-take for granted, no, yung salitang pahinga. Yes. Ayun. So, yan po ang ating mga ipinagpapasalamat, no? Siyempre, ang maraming mga bumisita sa ating booth at ang paalala na wag po nating i-take for granted ang ating kalusugan. Mas marami pa po tayong maibibigay na effort kung inaalagaan ang ating mga sarili. So, yan po ang ating attitude of gratitude. Sige, mamaya po babasahin natin ito. May makulit dito po sa live streaming natin. Parang kilala natin to, Steph. Pero sa pagbabalik po iyan, manatili po kayong nakatutok dito po sa Warm Heart. Paalala muna mula sa himpilan. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam ba ninyo na may malaking nutritional benefits ang pag-inom ng tubig sa tamang oras? Ang pag-inom ng 2 baso ng tubig pagkagising sa umaga ay makatutulong sa pag-activate ng katawan.
Ang isang basong tubig naman bago kumain ay makatutulong sa pag-digest ng pagkain. Isang baso ng tubig din bago maligo ay magpapababa ng presyon ng dugo o blood pressure. At ang pag-inom ng isang baso ng tubig bago matulog ay upang makaiwas naman sa stroke at atake sa puso. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Alagaan ang isipan. Pagaanin ang puso. Ingatan ang sarili. Alamin niya dito sa Warm Heart. Warm Heart. Kabalikan mo kaibigan, maaasahan kailanman. Di iyong malalapitan, pag-usapan natin yan. Okay, nagbabalik po ang ating palatuntunang Warm Heart dito po sa Radyo Pilipinas World Service. May nakaligtaan pala kaming i-mention sa Attitude of Gratitude. Ito na po sa ating actually, marami po silang social media manager namin sa Radyo Pilipinas World Service. Pero si Steph po, ang isa sa may pinakamalaking papel doon. Steph, ano po ang inyong magandang balita sa social media ng Radyo Pilipinas World Service? Ayan. So, as of March 15, 2026, ang ating total number of followers sa ating, kasi wala nang likes di ba? More on follows na ngayon sa Meta. Yes. So, ang ating followers sa ngayon ay 11,995. Baka naman yung lima. Baka naman yung lima dyan Pwede na kayong mag-follow para naman maka 12,000 na kami. Di ba? Yes. Kasi another milestone. Para kasi kamakailan naka 10 tayo Oo, di ba? Ang puro na tayo, kumbaga step by step ay talagang nagbo-boom ang ating social media following dyan sa RP World Service. At syempre, isa na dyan kasi nakita ko naka-like din at nakita ko yung selfie report ng ating kasamang si Jerome Toledo. Si Sir Danilo Diaz nanonood. Wow, Ayan. thank you po Sir Danilo. Nagpunta ito kahapon sa booth ng Radyo Pilipinas World Service. Thank you po sa inyong support at nako, baka may hakot pa po kayo dyan. Wag na po kayong magpatumpik-tumpik i-like at i-follow nyo na po kami. Sabi nga ni Steph, Sir Danilo, baka may 5 ka pa dyan. Baka may hakot pa kayong 5, baka naman. Para po ma-achieve na nila yung goal nila sa social media na madagdagan po itong 11,995. 5 na lang. Sige na po, yung 5 para gawin nyo na pong 12,000 ngayong linggo ito, March 15, 2026. Ang kulit po nito, si Marco Polo kanina po, sabi niya, naku, ang saya po sa booth ninyo kahapon. Sana wala ako kahapon Yes, si Steph po ay nagpahinga. Bigyan nyo ng panahon si Steph magpahinga. Yan. Ito sabi niya, naku, marami pong tao, ay nako, alias Marco Polo, kilala ka namin. Kilala ka namin. Kaya huwag ka nang magtago sa alias. Pero sige, yun. Maraming salamat po sa suporta. Naway yun pong kagaya ni Sir Danilo na nagpunta ay makapaghakot pa ng aming mga followers. Kasi yan po ang goal ni na Steph sa social media team namin. Actually, kami-kami rin po yun. Oo. At ito pa, mayroon pa tayo additional 3 na baka makahakot din to mga to. I-shout out mo na Steph. Ayan, sa ating mga likers kay Sir Vladimir De Leon, kay Sir Joshua S. Valdos, at kay Ma'am Z. Dankalan. Baka naman po may hakot kayo. Yes, thank you po. Yan po kasi na-meet namin yan sila kahapon, Steph. Nagpunta sila sa booth natin at ang ikinatuwa talaga nila, yung matatry nilang makapagsalita sa harap ng mikropono. So yun po, kung gusto nyo pa po ng sana sa susunod din pong book festival yun. Kasi dito tayo nakakamit ng mga tunay at organic, bibigyan din lang po natin organic. Walang boost na follower. Kasi yung iba nagbo-boost. Pero wala tayong kami po ay dyan. organic lamang dahil bawal pong pagkakitaan dito sa pamahalaan. Yung mga public ganyan. service lang tayo dito. Yes, tayo po ay
public service. Yan. Ayan. At dahil dyan, Dahil public service na rin eto na ang ano, public service eto na. announcement ni staff tungkol sa mental health. Ayan, unang-una na dyan, galing sa UP Diliman. Ayan, na mental health network, kasi meron silang mental health network sa UPD, no, ay kanilang inihahandog ang UPD MHPSS Directory 2026. Ang ibig sabihin po niya, no, ay Mental Health and Psychosocial Support Network. Ayan. So, yun nga po, no, tulad ng aking nabanggit kanina, ay inihahandog ng UP Diliman Mental Health Network ang isang comprehensive directory sa mga serbisyo at suportang psychosocial sa loob at labas ng UP Diliman at UP Diliman Extension Programs in Pampanga and Olonga po. Para po sa mga hindi nakakaalam, no, meron po silang extension, no, sa Pampanga at Olonga po. No, hindi naman siya separate talaga eh. Kumbaga parang extension office ang dating, no. Sa gitna po 'yan, no, syempre ng mga pinagdaraanan, mahalagang malaman na hindi tayo nag-iisa. Talaga nga naman, no, 'yan talagang importance ng support system, no. Hindi lamang sa ating pamilya, hindi lamang sa ating colleagues, ay syempre maging sa buong mental health community mismo. Ang director nito ay binuo upang magsilbing tulay sa pagkamit ng kapayapaan, kalinga at pag-asa. Sa pamamagitan ng QR code ay pinapakita sa ating mga screen ngayon, ay pwede nyo pong iscan yan para makita nyo po yung mga services na pwede nyo pong syempre mapuntahan para ma-address yung inyong mental health concerns. Kabilang na rito, no, yung UPD PsychServe. Ayan, nandyan din ang UPD Office of Counseling and Guidance at ang UP Diliman Gender Office. Samantala, para sa ating ikalawang PSA, galing naman ito sa Thom Otuya Business Management Consultancy, HR and Training Services, dahil magkakaroon po sila ng webinar patungkol sa HR Survival Guide, Guidance to New HRs and Growing Businesses, Learn the Essential HR Foundations for Small and Growing Organizations. Kasi ina-advocate din naman natin dito, no, yung pagkakaroon ng safer workplace para sa lahat. So ito'y gaganapin, no, sa March 28, 2026 mula alas 9 hanggang alas 11 ng umaga, live via Zoom. Ano ba yung mga topics dyan? Syempre, HR systems for growing companies, Philippine HR compliance basics, HR communication in real workplace situations, at practical HR frameworks for getting started, no. May early bird ano po yan, no, fee na 600 pesos at pwede po kayong mag-register to avail until March 25, 2026. Meron ding group rate na 550 pesos at yung regular rate, kung hindi kayo umabot dun sa March 25, ay 800 pesos. So meron din dyan, no, pinapakita sa ating screen yung QR code. No, lagi na lang QR code, no, para mas madali, isang scan mo lang, nandun ka na sa registration form. Samantala, para naman sa ikatlo nating PSA, galing naman to sa Mandala Psychological Services, dahil kailangan nyo ba ng psychological assessment for work or school? Naalala ko dito, no, bago ako pumasok sa PBS, no, kailangan ng psychological examination. So para dun sa mga gustong maging masabi talaga na fit to work, ayan, at para masubok din, no, yung ating kumbaga yung mental capabilities na magtutugma, mag-a-align doon sa ating job description, ay pino-provide po, no, ng Mandala Psychological Services ang isang comprehensive psychological assessment para sa mga individual na nangangailangan ng professional evaluation at certification. So kasama nga dito, no, yung fit to work evaluation at fit to study evaluation, no. At itong mga assessment na ito ay sinasagawa ng mga lisensyado naman po, lisensyadong mental health professionals, gamit ang standardized and psychological kumbaga standardized psychological tools upang masiguro ang accurate at ethical
results. At matatanggap nyo po yung resulta within 3 to 5 working days lamang. Kaya bumisita na dyan sa Mandala Psychological Services sa Imus, Cavite po yan. Ayan, para dun sa mga taga Cavite. Samantala, para naman sa ika-4 nating PSA, galing to sa Cognisir Psych. Dahil para po sa mga naghahabol no, ng 9 CPD points no, para sa kanilang, syempre kailangan niya pag nagpaparenew ng lisensya na nakikita na hindi lang lisensya habol mo, kundi talagang Nag-aaral ka rin. Oo, 'di ba? Hindi pwedeng lang, may hawak ka lang. Dapat pina-practice mo. At syempre, pag nagpa-practice, dapat patuloy din ang pag-aaral para mas maging maganda no o mas maging maayos yung assessment no, particular dun sa mga may mental health concerns no. Kasi mahirap din no na bukod sa pagse-self-diagnose ay magkaroon ng misdiagnosis din. Kaya no? nga. 'Di ba? Mahirap yun. Kaya eto, meron na seminar para sa paglikha ng isang psychological report guide for beginning practitioners. Ang resource speaker po dyan ay si Dr. Edna Luz R. Abulon. At may fee po yan no, na 1,950 pesos including snacks and lunch. Sa Makati City po yan. No, face-to-face ang seminar. At gaganapin ito March 28 din, 2026. At para sa panghuli natin na PSA galing naman sa Your Christian Psychologist, ayan, kayo ba'y nakakaramdam ng, kumbaga, kayo ba'y overwhelmed lately? No, kasi minsan sa dami ng iniisip, no, sa dami ng ginagawa, nahihirapan ng mag-decide kung anong gagawin. So, ayan, pwede pong mag-register for free po yan, no, para sa tinatawag na Care Life Session dealing with anxiety, mindfulness techniques. Kabilang na dyan yung deep breathing, gratitude journaling, ayan, may pag-gratitude din, no, parang attitude of gratitude. Yes. Ayan, grounding exercises at body scan meditation. Handog po yan, no, bukod sa Christian Psychologist ay nakipagtulungan po sila sa Happy Coffee Frisco. Ayan. At dito po yan sa Barangay Damayan, no? Quezon City. Gaganapin po yan sa Huwebes, March 19, 2026 mula alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Yun lamang ang ating mga PSA para sa araw na ito. Maraming salamat, Steph, sa iyong mga ibinahaging public service announcement. Naku, wala na po tayong oras, kaya naman magpapasalamat na po tayo sa ating mga naging katuwang. Siyempre, sa ating master control, Sir Leo Magpayo. Pero sa totoo lang, producer din po yan. All in Host one. din po yan. All in one. Mamaya mapapakinggan niyo po siya. Uy, manood kayo, Discarding Wais, Sir Leo Magpayo, para sa at mga Sir Jonas Ravelas. Ayan, Yan. para sa mga gustong magtipid. Yon. Pero parang hindi ako makarelate gas ako gastador. Bibili na nga din ako, wala akong baon today, kaya bibili na naman ako. Ayan na naman tayo. Kailangan matuto tayo kay Sir Leo at Sir Jonas Ravelas. Para mag-invest, no? Lalong-lalo na sa ating target audience ng mga overseas Filipinos. Ayan. Yan. At syempre, pasalamatan din natin ang ating Warcast operator, Justin Osias. Diba? Thank you so much. Okay, so maraming salamat din sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Radyo Pilipinas World Service. Naway dumami pa kayo, sabi nga ni Steph. 5 na lang. Mag 12K na kami. Oo. Pagbigyan nyo na po ang aming mga social media managers dito. Sige na po. Yan. Okay, maraming salamat hanggang sa susunod po na episode ng Warm Heart. Ito po si Bea Gaza de Guzman. At ako naman po si Steph Vicente at ito ang Warm Heart.